Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ilang araw at linggong nag-isip si Leren sa kung anong gagawin niya, ngunit walang pumapasok sa utak niya. Isa lang kasi ang naiisip niyang paraan para matigil siya sa pag-iisip ng kung ano-ano, at yun ay patawarin si Gavin. Pero hindi ibig sabihin nun itatanggapin niya na ulit to sa buhay niya, at hahayaang saktan na naman siya kung sakali. Gagawin niya lang kung anong tama para sa mga anak niya. Tinanaw niya ang tatlo na naglalaro na naman sa labas. Makikita ang saya sa mukha ng mga anak niya, kaya mas lalong tumitindi ang kagustuhan niyang patawarin si Gavin, kahit para sa mga anak lang niya. Hanggang sa mga oras na yon, iniisip pa rin niya ang maaaring mangyari sakali magkaayos sila ni Gavin. Maaaring makabuti yon, at maaari din namang hindi. Huminga muna siya na malalim bago lapitan ang mga to at kausapin si Gavin. Habang lumalapit siya sa mga ito, pabilis ang tibok ng puso niya. Ilang araw na rin mula nung iwasan niyang madikit kay Gavin. Sa tuwing kakausapin siya nito, palagi siyang umaalis dahil hindi pa siya handa. Natatakot siyang baka madulas ang bibig niya at masabi dito ang isang bagay na matagal na niyang tinatago. Pero sabi nga nila, kung talagang mahal mong taong yon, dapat mong ipaglaban at ipagsapalaran. Ngunit para sa kanila'y ito'y ganap na naiiba. Iba talaga. Muli siyang huminga na malalim at pabuntong hiningang pinuntahan ang mag-amang naglalaro sa may garden. Tinawag niya ang dating asawa. Gavin, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong tanong niya kaya naman mabilis na lumapit sa kanya si Gavin. Natigilan si Gavin, pero agad ding nakabawi. Yeah, sure. Why not? Napalingon si Leren sa anak na lumapit sa kanila. Mommy, want to join us? Sabi ni Alora. No? Tinitigan niya si Gavin sa mga mata. I just want to talk to your dad. Aniya, habang titig na titig pa rin kay Gavin. Nagulat si Gavin dahil masyadong seryoso ngayon si Leren. Nitong mga nakaraan lang ay panay ang iwas nito sa kanya, kaya naninibago siya. You want to talk to me? Why? May problema ba? No, kailangan lang taga kitang makausap. Seryosong sabi ni Leren. Pwede naman, di ba? Of course, yes. Binalingan ni Gavin ng kambal. Kids, mag-uusap lang kami ni Mommy, okay lang ba? Yes po. Magkasabay na tugon ng dalawang bata, pagkatapos itumakbo ang mga ito papasok sa loob ng bahay. Anong gusto mong pag-usapan? Kinakabahang tanong ni Gavin nang mawala ang paningin nila sa kambal. About us. Sagot niya. Iniisip kong pamilya natin at sa tingin ko'y tama ka. And tila hindi na ito makapaghintay sa susunod niyang sasabihin. Gavin, alam mo kung gaano ko nasaktan, pero tiniis kong lahat yun dahil napaiwas siya ng tingin nang hindi madugtungan ang sinasabi. Dahil nakagat ni Leren ang sariling labi, saka nakapikit na dinugtungan ang sinasabi kanina. Dahil mahal kita. Natigilan si Gavin sa narinig niya. Nabigla siya sa ipagtatapat nito. Hindi niya inaasahang sasabihin nito yon. Hindi siya nakapaghanda. Really? Hindi alam ni Gavin kung tama bang sinabi niya. Mukha kasing hindi yun nagustuhan ni Leren kaya binawi niya. I mean, I'm happy to hear that because I love you too. You do? Emosyonal na tanong ni Leren.
Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ka ba napipilitan lang dahil ako ang ina ng mga anak mo? I mean, ayaw mo sa akin, di ba? Si Celine ang mahal mo. Bumabalik ka ba sa akin dahil wala na kayo? Tungkol dapat sa mga anak nilang pag-uusapan nila, pero nauwi yon sa mapait nilang nakaraan. Lauren, nilapitan na ni Gavin ng asawa, saka masuyong hinaplos ang pisngi nito. Matagal na kaming wala ni Celine, at sa loob ng 5 taon, ikaw at ang mga bata lang ang naging nasa isip ko. Nung umalis ka, doon ko na-realize na sobra pala kitang mahal. Pero bakit di mo ako pinigilan? Hinintay kong pigilan mo akong umalis, pero hindi mo ginawa. Hinayaan mo lang ako. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Hinintay pa kita sa Amerika dahil akala ko may halaga ako sa'yo. Pinunasan ni Gavin ang luha sa pisngi ni Lauren. I'm sorry, but I did remember. I went there many times. Pero hindi ka nagpakita. I'm sorry about that. Natakot lang kasi ako eh. Hinggal ni Gavin sa noo ni Lauren. Sorry talaga. Tahimik na napahikbi si Lauren. Hindi na niya magawang magsalita, ngunit alam niya sa sarili na marami pa siyang gustong itanong at sabihin. I'm really sorry, Lauren. Bulong ni Gavin kay Lauren. Mahal na mahal kita, Gavin. Mahinang bulong ni Lauren, ngunit narinig yun ni Gavin. Kaya imbis na magsalita, niyakap na lang siya ni Lauren. Kahit masakit, minahal pa rin kita. Tiniis ko lahat ng sakit sa loob ng ilang buwan nating pagsasama. Kahit alam kong wala akong pag-asa. Pero napapagod din ako. Hindi sa lahat ng oras kaya kitang intindihin. May hangganan din ng pagtitiis ko. Umalis ako dahil hindi ko kinayang sakit na nararamdaman ko. Alam kong hindi mo ko kayang mahalin, kaya lumayo ako at pilit na kinalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero sa kabila ng mga sinabi at ginawa mo sa akin, lahat yun nabura ng pagmamahal ko sa'yo, na kahit anong sakit pang maranasan ko, ikaw at ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Natulala si Gavin sa mga narinig, kaya dahan-dahan siyang kumawala sa pagkakayakap niya kay Lauren at tinitigan ito. Hindi makapagsalita at nanatiling nakaawang ang mga labi. Mahal mo talaga ako? Yun ang unang lumabas sa bibig ni Gavin. Hindi makapaniwala. Matagal niyang alam yon dahil sa sinabi ng ama ni Lauren sa kanya na makatikim siya dito ng malakas sa suntok. Ngunit ngayong naririnig niya yon kay Lauren, para siyang kakapusin ng hininga. Ano ba sa tingin mo? Masasaktan ba ako ng ganito kung hindi? Sorry. Natikom ni Gavin ang bibig, ngunit hindi rin nakatiis kaya muli siyang nagsalita. Pwede bang pakiulit? Kumunot ang noo ni Lauren. What? Sabihin mo ulit na mahal mo ko. Napailing si Lauren. Ayoko. Sige na, gusto ko lang marinig. Baka kasi mamaya nananaginip lang pala ako eh. Inirapan ni Lauren si Gavin. Totoo nga, mahal kita. Totoo? Hindi pa rin taga makapaniwalang tanong ni Gavin. Hindi ka nagbibiro? Sumimangot siya. Sa itsura kong to, mukha ba ako nagbibiro? Nag-uumpisa ng uminit ang ulo ni Lauren. Ang kapal ng mukha mo ah. I'm sorry. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Thank you. Thank you so much. Promise, hindi na kita sasaktan. Mahal na mahal kita. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Hindi ako makahinga. Tinulak niya ito. Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala. Yes, pero may kondisyon ako. Tiningnan niya to ng mabuti. Ano yun? Kabadong tanong ni Gavin. Ngumiti siya. Well, hindi porket sinabi kong mahal kita, ay tatanggapin na ulit kita. Okay, naiintindihan ko. Good. Tumango siya dito. Since okay na tayo,
Payag na akong tumuloy sa bahay mo ang kambal every weekend para hindi na pabalik-balik dito sa bahay ni na mommy. Really? Natuwa si Gavin dahil makakasama na niya ang kambal. Ngunit agad ding nalungkot na hindi na niya makikita at makakasama sa Laren tuwing weekend. Pero hindi ba pwedeng magsama-sama na lang tayo? Hindi. May diing ani Laren. Sinabi ko na sa'yo, hindi porket okay na tayo magiging maayos ng lahat. Okay, hindi na kita pipilitin. Mabuti naman kung ganon. Maiwan na kita. May gagawin pa ako. Katulad ng napagkasunduan, kay Gavin ang dalawang bata tuwing weekend. Pero kahit nagbigay na si Larry ng araw na pwede itong makasamang kambal, palagi pa rin itong bumibisita sa kanya. At sa bawat araw na nakakasama niya si Gavin, unti-unti na niya itong napapatawad. Siguro nga ganun talaga. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit ano pang ginawa niya sa'yo, mapapatawad at mapapatawad mo siya. Tao lang din naman siya. Kung ang Diyos nga nagagawa magpatawad, siya pa kayang tao lang? Nagkakamali din siya. At hindi sa lahat ng oras tamang mga desisyon niya. Lahat ng tao nagkakamali. At lahat ng pagkakamali pwedeng itama kung gugustuhin mo. Kahit sinaktan ka ng taong mahal mo, kung mahal mo siya, dapat handa ka magpatawad. Lalo na kung alam mong nagbago na siya. Mami! Sigaw ng kambal. Tumatakbo ang mga ito palapit sa kanya. Tila nagmamadali. Baby, slow down. Baka madapa kayo. We have a surprise for you. Sabi ni Alora at ngiti-ngiti ito. Ayan na naman tayo sa pa-surprise na yan. Ano ba yon? Surprise nga kasi mami eh. Kapag sinabi namin sa'yo, hindi na yun surprise. Tila nangangaral pang sabi ni Adrian. Okay. Natatawang sagot niya at nagulat ang lagyan siya ng mga ito ng blindfold. Teka, bakit may ganito pa? Anong meron? Relax, Mami. Inalalayan siya ng mga ito na makalakad palabas ng kwarto niya. Saan ba kasi sila pupunta? Natigil lang siya sa pag-iisip nang tumigil sila sa paglalakad. Ang hula niya ay nasa labas lang sila ng bahay. Mami, pwede niyo na pong tanggalin ang blindfold. Ginawa naman niya ang sinabi ng anak at pagkatanggal niya ng blindfold, nakita niyang mga magulang na may ngiti sa mga labi. Maging ang mga magulang ni Gavin ay naroon din. Kahit si Gabby ay naroon din. Teka, anong meron? Nagtatakang tanong niya. Nalilito at naguguluhan. Hanap ng mga mata niya si Gavin. Ito lang kasi ang wala. Hinahanap mo ko? Mabilis niyang nilingon ang pinanggalingan ng boses na yon. Nakita niya tong nakatayo di kalayuan sa pwesto niya. Dalang isang kumpol ng mga bulaklak. Gavin, halos pabulong na sabi niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya. Abot langit ang saya niya na hindi na niya kayang isatinig ang hindi maipaliwanag na saya sa kanyang puso. Lumapit ito sa kanya at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Laren, pasensya ka na kung nabigla kita. Ayoko na kasing patagalin pa to. Gusto na kitang makasama habang buhay. Pero, napasinghap siya nang bigla tong lumuhod sa harapan niya. Gavin, tumayo ka nga. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo at sa mga anak natin. Kaya nga bumabawi ako sa inyo, di ba? Gusto kong punan ang mga araw na nagkawalay tayo. Mga panahon na dapat ay matagal ko nang ginawa. Naiyak siya. Gavin, please, tumayo ka nga. Ngunit kagaya kanina, hindi siya nito pinakinggan. Laren, tiningnan siya nito diretso sa mga mata. Will you marry me? Tuluyan nang hindi nakagalaw si Laren sa kinatatayuan niya. Pero may usapan tayo. Laren, will you marry me? Ulit nitong sa tanong.
Hindi man lang pinansin ang sinabi niya. Ilang ulit na nag-replay sa isip niya ang tinanong nito. Hindi agad siya nakapagsalita sa sobrang pagkabigla. Tila nabingi siya sa narinig. Totoo ba ito? Baka naman nananaginip na naman siya ng gising. Laren? Bukaw nito sa kanya. Ha? Nawawala siya sa sarili. Ano? Tinatanong kita. Anong sagot mo? Napalunok siya. Napatingin siya sa mga magulang. Mami, say yes na. Rinig niyang sigaw ni Alora. What's your answer, Laren? Tanong naman ni Gavin. Kailangan ba talaga? Akala ko ba kasal pa rin tayo kagaya ng sinabi mo? Oo nga, pero gusto kong pakasalan ka ulit sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, at mangangakong hindi na kita muling sasaktan. Gusto kong ibigay sa iyong kasal na pinapangarap ng isang babae. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya sa sinabi nito. Wala sa sariling nayakap niya to. Yes, I will marry you again. Ginantihan siya nito ng yakap. Thank you. Bulong nito. I love you, Laren. I love you too, Gavin. Humiwali siya dito at saka nakangiting tiningnan to sa mata. I love you so much, Laren. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Nakita niyang pangingilid ng mga luha nito. Akala ko talaga hindi mo na ako mahal. Ikamamatay ko talaga kung sakali mang iwan mo na talaga ako. Hindi naman nawala yun. Natabunan lang ng galit. Natatawa, pero naiiyak na tugon niya. Yehey! May mami at daddy na kami. Happy family! Natawa silang lahat sa sigaw ng kambal. Alam niyang hindi lang sila ni Gavin ang masaya, pati na rin ang mga anak nila. Ngayon, masasabi niyang kompleto na ang buhay niya. Wala na siyang may hiling pa.